Sa paggawa ng topic ngayon o ng mensahe sa ipapangaral, madali na lang. May Google, may AI, may ChatGPT, marami kang pwedeng paghanapan ng magagandang topic. Pero ng February 20, 2026, naglabas ang ating Santo Papa Leo ng mensahe sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, to give a true homily is to share faith. And artificial intelligence will never be able to share faith. Iba pa rin po kasi na tayo mismo ang nag-aaral, pinagninilayan natin yung salita ng Diyos. Yung pagbalangkas ng mga homilya, ng mga topics na ibabahagi po natin sa tao. Mahalaga naman yung mga nagagather natin ng mga information. Pero kasi combination kasi yan ng knowledge tsaka ng experience. Sa mga talagang nag-aaral at nagninilay ng salita ng Diyos, alam nyo po na iba yung pakiramdam na yung ibinabahagi natin sa tao ay bunga talaga ng pag-aaral natin at pagninilay ng salita ng Diyos. Hindi yung parang madalian na lang, yung naghahanap na lang tayo, search na lang, tapos okay na. Ang labas kasi natin yan, mga manggagaya. At isang uri ng katamaran po yan, lalo na sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Isa pa namang kasalanan yan, yung katamaran. Kaya marami ngayon, dumarami yung kanilang alam sa salita ng Diyos. Pero nagiging problema, hindi naman tumatatag yung kanilang pananampalataya. Which is tama naman po ang sabi ng ating Santo Papa. Yung mga information na nakukuha natin sa social media, sa internet, hindi nakapagbibigay ng pananampalataya yon. Kasi sa totoo lang, nararamdaman po ng ating mga pinangangaralan ng salita ng Diyos, yung ating pananampalataya, kasi tayo mismo yung unang nakaranas. At yung pananampalatayang naranasan natin sa pamamagitan ng ating pagninilay ng salita ng Diyos, yun naman yung naitransfer natin sa mga tao. Kaya ang tao, hindi lang lumalawak yung kanilang pangunawa sa salita ng Diyos, kundi tumatatag din yung kanilang pananampalataya. Kasi yung experience natin, yun ang magko-confirm na tama yung nalalaman mo.